Ang paborito nating putaheng Kapampangan, inihahain na sa iba't ibang paraan. Nakatikim na ba kayo ng sisig burger o sisig bok choy? Alamin po ang kakaibang sisig dishes na pwedeng ma-enjoy. Kapag ulam ang pag-uusapan, tiyak isa raw ito sa panlaban ng mga Kapampangan, ang sisig. Sa kanila raw kasi nagmula ang putaheng ito. Nalalong pinasikat ng Kapampangan ding si Lucia Cunanan o mas kilala bilang Aling Lusing. Ito ay matapos niyang unang ihain ng sisig sa sizzling plate noong 1970s. Lalo raw nakakatakam ang tunog nito habang inihahain sa sizzling plate na tila sumisit-sit sa mga parokyano. Pero alam niyo ba na noong taong 1732 pa lang, mayroon nang naisulat tungkol sa ulam na ito? Sa Kapampangan Dictionary na ginawa ng Augustinian friar na si Diego Bergano, binanggit niya ang sisig bilang salad. Sinangkapan ito ng berdeng papaya at bayabas na may pampalasang bawang, asin, paminta at suka. Naitala din niya ang salitang manyisig na tumutukoy naman sa proseso ng paggawa ng sisig. Sa paglipas ng panahon, patuloy daw lumago ang paraan ng pagluluto ng sisig na mula sa paggamit lang ng gulay at prutas, nadagdagan na ng mga tinadtad na karne. Patok na sa atin ang sisig ng Kapampangan, pero ngayon titikman natin ang mga na-discover naming mga pina-level up version ng sisig. Ang aking first stop sa Tondo, Manila. Dito sa Tondo, meron silang mas pinabonggang version dahil dito pinagsama ang Kapampangang sisig at Bicol Express. Malutong at maalat-alat na sisig plus baboy na may gata na may sipa ng anghang equals Coco Sisig Kineme. Winner daw ang lasa nito na nanguna sa tapatan ng mahigit 70 klase ng sisig sa isang mall sa Quezon City. That time kasi parang sabi ko mas magiging kakaiba kasi puro, alam ko gagawin nila, puro mga crispy, yung usual sisig. Pag nilagyan mo siya ng gata, magiging kakaiba siya dun sa pangkaraniwang sisig. At yun naman ang nagustuhan ng judge. Bukod sa lasa, agaw pansin din ang pangalan ng kanilang sisig na isinunod nila sa temang gay lingo na ginagamit nila sa kanilang menu. Ayun, yung Coco Sisig Kineme. Feeling ko yung sizes nila, Coco Sisig Jurassic, Coco Sisig Super Jurassic, Coco Sisig Super Mega Jurassic, Super na Mega na Jurassic pa. Para gawin ang Coco Sisig Kineme, painitin ang mantika sa lutuan. Ilagay rito ang tinadtad na baboy at bawang. Pag medyo luto na ang karne, isunod ang siling haba at siling pula. Ibuhos na rin ang toyo at gata. Isa lang sa sizzling plate para mas espesyal, samahan ng itlog at hotdog. Ayan, salamat po. Ito na nga. Ihalo to dapat, di ba? Ay, hindi. Yung muna, kalamansi. Diba, syempre kapag nainisip mo yung kapag pinag-mix yung Bicol Express sa sisig, medyo weird. Pero maganda yung combination, masarap yung kinalabasan kasi parang mas pinalinamnam nung gata ba to or nung Bicol Express yung sisig. Ang Coco Sisig Kineme matitikman sa halagang 75 pesos. Kung sa Tondo natikman natin ang sisig na may Bicol Express, meron naman daw isa na sisig na may bok choy. Popular na pagkain sa Iloilo ang bok choy na karaniwang may sangkap na lamang loob ng baboy, durog na chicharon, sabaw ng manok at noodles. At dahil ang mga Ilonggong nagtayo ng kainan na ito sa Taguig ay mahihilig sa sisig, naisipan nilang paghaluin ng dalawang putahe. Presenting ang sisig bok choy. Nag-start yan sa family. Sisig lover talaga kami. Favorite namin yung tuwing umuwi kami sa Iloilo, lapas bok choy kaagad. Kaya
gusto rin namin siyang lagyan ng the fourth sisig. Magkahiwalay na iniluluto ang sisig at bok choy. Pagkaluto ng sisig, ipatong ito sa naluto ng noodles. Haluan ng repolyo, onion leeks, at durog na chicharon. Buhusan ng sabaw. Ito na ang sisig bok choy. Mas naging malasa po siya dahil ang ginamit ko na karne, yung sisig. Tsaka nagkaroon po siya ng bagong lasa, yung nagkaroon ng anghang. Maaari nang humigop ng sisig bok choy sa halagang 69 pesos. Pero ang sisig, hindi lang daw pang ulam. Pwede rin itong palaman sa tinapay. Sa Parañaque, meron daw sisig burger. Inspired ng food trucks ang kainang ito sa Parañaque na ang specialty, homemade burgers. Ang item sa kanilang menu isinunod sa mga kilalang lugar sa Metro Manila. Para gawing mas nakabubusog ang kanilang burgers, naisipan nilang gamiting palaman ng ilan sa mga popular nating ulam, gaya ng sisig. Kung mapapansin mo din dito sa area namin, maraming tricycle driver, maraming tambay. So, sila normally yung naghahanap ng ganitong mga putahe. And since hindi naman kami nag-offer ng kanin, di ba? So, gusto namin, yung burger namin, para na rin siyang ulam na nakakabusog. Maskara ng baboy ang ginagamit nila para sa patty. Ito kasi ang parteng malasa at malaman. Pagkatapos tong pakuluan para lumambot, iprito ito bago tadtarin. Sangkapan ng sili, sibuyas at yeast. Para pumino ang mixture, gumamit ng food processor. Ito na yung sisig na na-blend natin. So, dito na sa cooker natin siya mismo imomolde. So, gamit itong egg mold para mag-corty siyang patty. Parang inulam na rin siya sa kanin. Ang sarap niya. Lasang-lasa yung sisig at may Ang kanilang sisig burger, malalantakan sa halagang 60 pesos. Sa San Mateo Rizal, sisig wrap naman ang bumibida. Bukod sa nakasanayang baboy, may version din sila para sa mga health conscious, ang manok at bangus sisig. Ang sisig wrap ay parang ito yung local version ng shawarma, no? Na instead na beef or yung shawarma, na traditional shawarma, ang ginagamit namin is yung sisig mismo. Ang mga ito, sinamahan ng gulay gaya ng kamatis, sibuyas at repolyo bago ilagay sa pita wrap. Pinasarap pa ito ng garlic sauce. Masarap siya, malinamnam, juicy, malambot siya, hindi katulad ng iba matigas. Maaari nang kumagat sa sisig wrap sa halagang 45 pesos. Ang sisig na dati pa nating paborito, mas nakakaengganyo pang kainin dahil sa sari-saring version nito. Patunay sa pagkamalikhain nating mga Pinoy sa pagluluto.